May mainit po tayong balita ngayon dito sa mundo ni Pi Network. Nito pong July 10, 2025, yan, kahapon lamang po yan, ay nag-announce ang nag-announce po ng isa na namang mahalagang update na maari pong magbago ng direksyon ng project patungo sa tunay na decentralization ang Pi Network. Ayan. Ang update na ito ay hindi po basta simpleng technical patch lamang. Isa itong hakbang patungo sa mas open source at mas matatag na ecosystem ni Pi. Kaya sa video na ito ay bibigyan po natin ng malalim pero madaling maintindihang paliwanag kung ano po ba ang ibig sabihin ng update na ito. Maliban po dyan, ay aalamin din natin kung paano po ito makakaapekto sa mga nodes at developers at bakit mahalaga ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, ang source po pala ng ating balita rito ay itong si CoinDo. Ayan. At bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nilalaman ng bagong update nitong si Pi Network. Ngayon pong July 2025 ay inilabas ni Pi Network ang bagong bersyon ng kanilang core node software, version 0.5.3. Ayon po kay Ginoong Nicholas Kukalis, ang Head of Technology ng Pi, ang update na ito ay tumutok sa dalawang bagay. Yan, ito po ay ang mas matatag na nodes at mas mabilis na koneksyon sa Blockchain Explorer. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Yan, simple lamang po. Kapag mas stable po ang nodes, mas maaasahan ang pagproseso ng mga transaction. Hindi po ito basta update na pampaganda lamang. Ang goal po nito ay bawasan ang errors at interruptions sa buong sistema ni Pi Network. Sa madaling salita ay mas pinatatag nito ang backbone ng buong network. Ngayon ay paano po ito makakatulong sa mga node operators? Kung isa ka po sa mga tumatakbong node operator or nag-ooperate nito, good news ito para sa iyo. At bakit? Kasi ang bagong version ay may kasamang simplified setup process. Ibig sabihin ay hindi mo na kailangang maging sobrang tech savvy para makapag-setup ng node. Mas pinadali na ito para mas maraming makasali at makasuporta sa network. Bukod pa dyan, may tinatawag na auto-updating feature na unti-unting i-roll out. Hindi mo na kailangang mano-manong mag-update. Kapag stable na ang feature na ito, magiging seamless na ang updates mo sa hinaharap. At para po sa mga hindi makapaghintay, available na po agad ang updates sa GitHub. Dito mo siya pwedeng i-download o i-install kung gusto mong mauna sa pinakabagong improvements. Ayan, pero hindi po sila nagbigay ng link. Ngayon ay ano po ang papel ng nodes dito kay Pi Network? Yan, ano nga ba ang papel nito? Yan, at bakit nga ba napaka-importante ng nodes? Para po sa mga hindi pamilyar o hindi nakakaalam, isipin mo ang nodes bilang mga tagabantay ng blockchain. Yan, sabihin natin mga security guard. Sila po ang nagbabantay at nagva-validate ng mga transaction para masiguro na walang dayaan. Kapag marami pong nodes na active at stable, mas secure at decentralized ang buong network. Kaya ang update na ito ay hindi lang pang cosmetic. Isa itong foundational upgrade para gawing mas scalable at maaasahan ang sistema ni Pi. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ang mga developer sa update na ito? Ayan, hindi lang mga node operators ang target ng update na ito. Isa rin itong mensahe para sa mga
developers. Patuloy po na lumalawak ang open source movement sa loob ng Pi ecosystem. Kasama sa mga bagong initiative ang Pi OS license at ang Pi Apps Developer Sandbox. Ano nga ba itong Pi OS na ito? Isa po itong open source license na nagbibigay sa mga developer ng karapatang gumawa, magbahagi at mag-modify ng mga decentralized applications or dApps. Sa pamamagitan nito, mas lumalaki po ang posibilidad na makakita tayo ng bagong apps na gawa ng community para sa community. Ang Developer Sandbox naman ay isa po itong lugar kung saan pwedeng magsanay, mag-test at mag-experiment ang mga developer nang walang takot na masira ang buong system. Kaya isa po itong safe zone para sa innovation. Ngayon ay ano naman po ang mga naunang milestone na naabot ni Pi Network? Kung iisipin po natin ay hindi ito ang unang hakbang ni Pi sa pagpapalago ng kanilang ecosystem. Nauna nang naipatupad ang Improve Account Recovery Options para mas madali po ang pag-recover or pagbawi ng access sa wallet or account. At nandyan na rin yung integration ng 5 community-built dApps. Yan, integration ng 5 community-built dApps. Isa po itong patunay na active ang mga developers sa pagbuo ng mga tunay na gamit sa platform. May mga reward system din para hikayatin ang mga network members. Kasama dito ang node rewards, security circle bonus, yan, mga bonuses, at saka utility-based engagement. Lahat ng ito ay designed para i-motivate ang users na maging bahagi ng ecosystem at hindi lang basta maghintay ng presyo. Ngayon ay ano naman ang reaction ng community sa update na ito? Siyempre, hindi lahat ay satisfied. May mga miyembro pa rin ng community na nadidismaya sa delay sa development, lalo na po sa usaping Pi App Studio. Pero kahit may mga ganitong sentiments, nananatiling positive ang ilang community leaders gaya po ni John Lang. Ayon po sa kanya, ayon po kay Ginoong John Lang, oo, bumaba man pansamantala ang perceived na presyo ni Pi, pero ang tunay na halaga nito ay nasa infrastructure growth at sa utility na itinayo sa likod ng hype. At kung susuriin natin, totoo nga, hindi mo masusukat ang success ng isang crypto project sa presyo lamang. Ang tanong lagi ay, may silbi ba ito? May tunay ba itong gamit? Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, para sa atin bilang mga crypto enthusiast, ito po ang mahalagang punto dito. Kung ikaw ay trader na naghahanap ng short-term pump, maaaring hindi mo agad makita ang halaga ng update na ito. Pero kung long-term investor ka, ito po ay magandang sinyales. Ang mas matatag na network, mas maraming developer at mas aktibong node ecosystem ay naglalagay ng matibay na pundasyon para sa mas sustainable na growth ni Pi. Kung gusto mong maging bahagi ng isang growing ecosystem, ngayon pa lang magandang pag-aralan mo na kung paano mag-set up ng node o gumawa ng dApp. Pwede rin itong maging oportunidad para sa mga Pinoy na developers na gustong pumasok sa blockchain industry pero walang malaking capital. Libre po ang entry. Kailangan mo lang ng kaalaman at saka konting tiyaga. At yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa update na ito ay para sa akin, ang update na ito ay hindi flashy pero critical. Para po siyang tahimik na revolusyon sa loob ng Pi Network. Hindi ito kagaya ng big news
na listed sa exchange o nag-pump ng 100%. Pero ito ang klase ng update na nagpapatibay sa loob ng isang project. Ito rin ay patunay na tuloy pa rin ang development sa likod ng hype at speculation. At sa mundo po ng crypto, yan ang madalas na kulang kung saan ay ang consistency. Kaya kung ako po ang tatanungin, magandang sinyalis ito. At kung isa ka pong Pinoy na gustong maging parte ng crypto revolution, hindi masamang paglaanan ng oras at pag-aaral itong si Pi Network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.